isang itlog. Maitim, malambot at kapag hiniwa ay bubungad ang malapot nitong katas. Kung titingnan ang loob nito, para na talaga itong sira o nabubulok na. Tinatawag itong 100-year-old egg o century egg. Totoo kayang 100 years na ang itlog na ito? Malalaman natin mamaya. Tingnan nyo, para itong dinisenyuhan ng snowflakes. Ibig sabihin, good quality daw ito. Sa paggawa nito ay inilulubog at binabalot umano ang itlog sa malapot na putik o paste. Pero sabi din ng iba, ibinababad raw ito sa ihi ng kabayo. Totoo kaya yun? Ganun pa man, mukha naman yatang masarap ito base sa reaksyon ni na ate at kuya. Iyon nga lang, may iba ring hindi ito masikmura. At kung merong itim, meron ding golden century egg. Paano nga ba nagiging golden at black ang mga itlog na ito? At ano kaya ang lasa? Ang century eggs na kilala rin bilang preserved eggs ay mga itlog ng bibe, manok o pugo na dumaraan sa isang proseso ng pagpreserba gamit ang alkali na nagdudulot ng pagbabago sa kulay, lasa at texture sa egg white at yolk nito. Sa China, tinatawag nila itong songwadan na nangangahulugang pine flower eggs. Ito'y dahil kapag na-peel ang century egg, mayroon itong pattern na parang bulaklak na kahawig ng mga karayom ng pine. Tinatawag din ang century egg bilang 100-year-old egg at 1,000-year-old egg. Bagamat tinatawag itong 100-year-old egg, pero hindi po talaga ito 100 years old na. Ayon sa BBC, ang century egg ay ibinababad lamang sa loob ng 7 linggo hanggang 5 buwan, habang ang iba ay ginagawa lang sa loob ng 2 linggo. At pagkatapos nito ay makikita ang nakakagulat na pagbabago ng itsura ng itlog na siyang dahilan kung bakit mukhang mas matanda pa ito kaysa sa aktual nitong edad. Maraming kwento ang kumalat kung paano nadiskubre ang century egg. Isa sa mga popular na kwento ay meron umanong isang may-ari ng tea house sa lalawigan ng Jiangsu sa China ang nagtatapon ng ginamit na dahon ng tsaa sa isang bunto ng abo kung saan nangingitlog ang mga bibe. Binasag ng lalaki ang mga itlog nang kanya itong matuklasan at laking gulat niya nang makita ang mga itong umitim at tumigas. Sa isa namang bersyon, isang magsasaka umano ang nakakita ng mga itlog ng bibe na natural na napreserba sa isang maputik na imbaka ng tubig na may slake lime, isang uri ng calcium hydroxide. At matapos niya itong tikman, ay sinubukan niyang ulitin ang paggawa nito ng mano-mano. May mga source din na nagsasabi na ang century egg ay nag-originate daw sa Hunan Province sa China. Bagamat walang dokumentong detalye tungkol sa pagkakadiskubre ng century egg, tinataya ng mga siyentipiko na ito ay nagmula mahigit 500 years na ang nakalipas, noon pang Ming Dynasty. Usually, ginagawa ang century egg mula sa hilaw na itlog ng bibe sa pamamagitan ng pagtakip dito ng paste na gawa sa asin, quicklime, abo ng kahoy at rice hull. Ang alkaline paste ay nagdudulot ng chemical reaction na dahan-dahang nagpapatigas sa itlog at nagiging gelatinous ang texture. At tumatagal lang ito ng 10 days hanggang ilang buwan para maging handa. Sa black century egg, nagiging itim o dark brown ang egg white dahil sa epekto ng sodium hydroxide na nagdi-denature at nagpapagel ng protina. Habang ang greenish yellow na kulay ng yolk ay dulot ng pagbuo ng iron sulfide mula sa iron at sulfur na natural nang nasa itlog. Ayon kay Chef Saito, ang golden century eggs naman ay pinipreserve sa mas maikling panahon. Kapag hindi pa fully preserved ay nagiging golden yellow ang kulay nito. Kaya ang mga golden yellow century egg ay karaniwang mas malambot at may banayad na lasa. Samantalang ang mga black century egg naman ay may mas matapang na lasa. Ang century egg ay may mayaman, komplikado, maalat at matapang na lasa. Parang hinog na blue cheese na may bahagyang amoy ng ammonia. Bagaman nag-iiba ang lasa nito depende sa haba ng panahon ng pagpreserba nito. At dahil nga sa amoy nitong parang ammonia, kaya rin ito nabansagang horse urine egg. At ayon sa mga chismis, nilulublob o binababad raw ang century egg sa ihi ng kabayo.
Pero iyon po ay sabi-sabi lamang at walang katotohanan. Gayunpaman, ganap na ligtas kainin ang century egg basta't maayos itong ginawa. Sa kabila ng kakaiba at tila nakakadiring anyo nito, marami pa ring bata, mostly Chinese, ang lumalaki na kinakain ang pagkain ito at natutuhang mahalin ang lasa nito. Kayo mga ka-awesome, sino sa inyo ang nakatikim na ng century egg? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!